Everything on earth has its own time and its own season. Ang lahat may tamang panahon. Timing is very important. Do not do something when the time and the place is not right. Do not X when Y. Or do not do blank when the time is blank. Father, we thank you that you are God of perfect timing. At ang dalangin namin, Lord, we learn your timing. We become sensitive to your spirit so that we will do the right thing at the right time, in the right way, in the right place. Be our teacher. Be our guide. Take us by the hand so we can have more from life and we can give more to life. Father, be our preacher. Speak to your people. Lead us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Over time, and seeing so many lives lived well or wasted, I have come to terms with 3 sentences what to do with life and in life. Minimize pain. That's very important. There's a lot of pain in life, and if we don't become wise, we could even add pain to what's already painful. So minimize pain. In whatever we do, we ask ourselves, am I minimizing pain? We cannot totally eliminate pain, but we can minimize. Yung bang bad situation, pwede kong gawing better. Yung bang 10 sugat, pwede kong gawing 3 na lang. Yung 10 lugi, paliitin ko maging 3 kalugihan na lang. Minimize pain. Then maximize pleasure. Life is very short. There's inevitable pain, sorrow, unhappiness. So whenever there's the opportunity, we should maximize pleasure and not demonize pleasure, because pleasure is also God-given. And a person who does life in a pleasurable way is worshiping his Creator or her Creator. So maximize pleasure. Pag may kinakain ka, mapapasarap mo pa ba? Pag may tinitirhan ka, mas malilinis mo ba? Mas mapapaganda mo? Pag may kasiyahan, mas mapapasaya pa ba? So you get the most out of life and you give most to other people's lives. And then when you minimize pain and maximize pleasure, do the most good. Yun ang pinakapang-balanse dyan. Because in minimizing pain and maximizing pleasure, we could be doing a lot of evil to other people. So dapat do the most good. Napakaiksi ng oportunidad ng buhay para sayangin sa hindi paggawa ng mabuti. So how do you apply this and how do you actually use time correctly so that you could minimize pain, maximize pleasure, and do the most good? Do not answer when angry. Pag nagalit, pag may narinig na nakakagalit, huwag magsalita muna. May tamang panahon to register your protest. May tamang panahon to correct something wrong. Pero hindi habang galit na galit ka. Proverbs 17:27, the one who has knowledge uses words with restraint. Ang taong marunong ay may pagpipigil ng bibig. May pagpipigil ng salita. Kaya kasabihan ng araw, if you are angry, count 1 to 3. Kasi pag may sinabi ang asawa mo, ang anak mo, nanay mo, kapatid mo, whoever nakakagalit, meron kang tendency sumabog agad ng galit din. So sabi, count 1 to 3. 1, 2, 3. Because anger is chemistry. Pag may narinig yung tenga mo, tinatransmit sa brain mo na nakakagalit, naiiba ang blood chemistry mo. Self-defense or offense becomes your priority to preserve life or to prevail over an enemy or an opponent. Nagkakaroon ka ng galit. Kasi pag galit ang tao, pataas ang adrenaline, may energy, pwedeng makapatay para magwagi sa digmaan. Pero gusto mo ba talagang patayin ang asawa mo, ang anak mo, kapatid mo? Kahit man lang patayin sa salita, you don't like that. Kaya hindi
nagsasalita agad pag nagpantingan tenga. Yung biglang silakbo ng damdamin, nagalit ka, close your mouth. At sabi nga, count 3. Kung sobrang galit na galit ka, ano daw? Count 10. Kasi pag may sinabi sa'yo nakakagalit, pag nagbilang ka muna ng 1, 2 hanggang 10, na iba na uli ang chemistry ng iyong dugo, natanggal na yung violent nature, natanggal na yung tendency to attack, to be defensive or offensive. So, hindi ka na rin makakapagsalita ng mga bagay na maaring pagsisihan mo lang 3 minutes later. Because when you speak when you're angry, you would only retaliate or punish or worsen the situation. So, kailangan nag-iingat-ingat ng pagsasalita. Make words your servant, not your master. Habang hindi mo pa sinasabi ang salita, servant mo pa siya. Kasi pwede mo siyang utusan, itong gawin mo. Salita, inisin mo siya. Salita, bulahin mo siya. Salita, galitin mo siya. Salita, paginawahin mo ang kanyang loob. Salita, saktan mo ang loob niya. Ang salita kasi utusan natin. Pag hindi mo pa, binibitawan. Pero pag binitawan mo na ang salita, ikaw na ang utusan niya. Ikaw na magiging sunod-sunuran. Kaya merong ginawang nakakagalit ang isang tao, pero sobra naman ang reaksyon mo, sinaktan mo ang loob, sinumbatan mo na mula ulo hanggang paa, minura mo na, mamaya ang ending nun, kahit siyang nagsimulang gumawa ng mali, ikaw na ang nagsosorry. Naranasan niyo na ba yan? Yung asawa niyo may gagawing sobrang nakaka-offend talaga, pero dahil ang sagot mo ay napaka-violent, napakasakit, sinugatan mo ang kanyang dibdib, inungkat mo ang lahat ng mga utang na loob niya sa'yo, mamaya siya na ang galit sa'yo at ikaw na itong nagsosorry. Do you like that? Gusto mo ba nagsosorry? Nakakapagpa-humble talaga, talagang mayuyurakan ka pa kung yung pinagsosorryhan mo, gagamitin yung pagkakataon na yun para baligtarin ang situation? No. So, huwag ka magsasalita ng mga bagay na kailangan mong pang ihingi ng tawad. It is much easier to hold your tongue rather than to seek redress or to seek forgiveness or to be apologetic about it. Proverbs 14:17, a quick-tempered person does foolish things. Pagka nagpapadala sa sidhi ng damdamin, sa silakbo ng damdamin, maraming gagawing pagsisisihan. Nakakasakit tayo ng damdamin, nakakapagpalayo ng loob ng kapwa, o pwede ka ba makagawa ng crime? Pag careless with words, ikaw pa magsusorry, ikaw pa magsisisi, and in the end, maaaring ikaw pa ngayon ang mukha masama. So sabi sa Ephesians 4:26, in your anger, do not sin. Maybe we should operationalize that and say, in your anger, do not speak. So, paano yun? Paano kayo tutuwid ang mali? Mamaya na, bukas, next week, bukas ng umaga. Huwag ngayon. Kasi galit ka eh. Wala kang ma-accomplish na mabuti. So, speak when not blinded by anger or when no longer blinded by anger. Do not make a promise when happy. Tandaan yan, isang mahalagang do not. The happy person, at that moment of happiness, which is probably short-lived, is overly generous, is unwise, unguarded, and could be careless and reckless. So pag sobrang masayang masaya, huwag mangako. Madalas, pinagsisisihan yung pangako. Ecclesiastes 5:2 and 4-6. Do not be quick with your mouth. Do not be hasty in your heart to utter anything before God. God is in heaven and you are on earth, so let your words be few. Pag sinabing God is in heaven, you are on earth, ibig sabihin, God knows but you don't know. So, kontian mo lang ang salita. Sabi ng isang version, do not be quick with your mouth to utter anything before people. You are on earth, so let your words
be few. Or to apply it to people, you say, pag sobra ka masaya, hindi mo naman alam yung kung kaya kasiyahan mo, tama ang basis, baka naman false basis yan, mamaya malalaman mo ang totoo, hindi ka na masaya, pero nangako ka na. Yung masaya ka ngayon, mataas ang grade ng anak mo, sabi anak, ito yung mataas ang grade mo, every grading period, pupunta tayong hangkang. Dahil ang saya-saya mo yun naman pala, ang grade niya, ang taas-taas, 100. Baligtad pala ang grading system sa school nila. Ang mataas pala yung 1. Nangako ka na kasi ang saya mo. Yung mga in love, yung, wow, binigyan mo ako ng rose, pinapangako ko sa'yo. Lahat ng sweldo ko, may 10% ka. Ang saya mo lang ngayon, pero mamaya hindi mo na pala gusto siya, kahit isang buntong bulaklak ka ibigay sa'yo, nababahuan ka pa nun. Huwag nangangako pag masaya. Hintaying mag-normalize ang feeling. Kasi maraming matatalinong tao, pag masaya ka, doon ka huhulihin at papapangakuin. Yung alam nila, vulnerable ka, hindi ka matino, bulag ka ng kasiyahan, doon ka hihinga ng pangako. Proverbs 21:23, those who guard their mouths and their tongues keep themselves from calamity. Remember ang mga sumpaan ng ikinakasal? Di ba? Ang saya-saya nila kasi ang ganda-ganda ng bride Tapos ang gwapo-gwapo din ng groom. Ang mga sumpaan nila, abot hanggang langit. 3 months later, nagsisisi na yung isa. Ba't ko ba na isumpa-sumpa yung isinumpa ko? Diba? So, mahalaga na pag napakasaya mo, huwag kang sumpa ng sumpa. Do not answer. Do not make a promise, a commitment when drunk. It's always best not to get drunk. But it's worse kung lasing ka na nga, tapos doon ka pa mangangako. Nakita niyo itong si King Herod. Sa kasiyahan niya sa party, lasing siya, maganda ang mga nangyayari, pinangako niya doon sa anak ni Herodias, o sige, ang ganda-ganda ng dance number mo, pwede kang humiling sa akin kahit up to half of my kingdom. Lasing Sabi ng nanay ng babae, hingin mo ang ulo ni John the Baptist. Hindi siya nakatanggi kasi nangako siyang ibibigay niya dahil siya'y lasing. Kaya tatandaan ninyo, iwasang malasing. At kung sakaling hindi na iwasan yon, huwag ka nang mangako habang lasing ka. At mga kapatid, huwag kayong maniniwala sa pangako ng lasing. Diba? So GRO ka, pinapangako ako ng client mo, papakasal ka sa lahat ng simbahan sa Italy, lasing lang yon. Madilim lang. Kaya nangako ng ganon. Huwag nagpapaniwala sa mga pangako ng mga taong wala sa katinuan. Sobrang saya o kaya ay walang huwisyo. One other thing. Do not decide when sad. Yung ang lungkot-lungkot mo, kamamatay-matay lang ng isang mahal sa buhay, huwag kang gagawa ng any decision. Minsan nagde-decide ka na ipamigay na lang lahat ng naiwan niya kasi nagpapalungkot sa iyo. Paano pag hindi ka na malungkot, ang hihinayang ka na ngayon? Huwag kayong magdedesisyon. The sad is overly skeptical and negative. The sad is close-minded and tend to be very conservative. The sad is blinded by tears. 1 Kings 19:4, sa kalungkutan itong si Elijah, he came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life. I am no better than my ancestors. At dahil malungkot siya, depressed siya, ang baba ng pagtingin niya sa sarili, sinasabi niya sa Diyos, bawiin niyo ng buhay ko, patayin niyo na ako, ayoko nang mabuhay pa. Yung pala, gutom lang, kasi nung nakakain, nakatulog, nakainom, lumakas muli at gusto na namang mabuhay. Do not destroy yourself when sad. Alam niyo mga nalulungkot, yan yung mga naglalaslas ng pulso, humihiwa ng mga ugat nila sa leeg, mga nagbibigti, tumatalon sa building, kasi malungkot. So pag malungkot kayo mga kapatid, iwasan niyo mapag-isa. Kasi bubulong-bulungan kayo ng mga demonyito sa loob ng inyong utak na sirain niyo ang inyong sarili.
Kung talagang kayo malungkot na malungkot, depressed na depressed, magpatulong kayo sa mga taong alam nyong bibitawan na anumang ginagawa nila dahil kailangan nyo. Sabihin nyo, alam mo, magpapakamatay na ako in 10 minutes. Kwentuhan mo ako. Kahit anong ginagawa nun, bibitawan. Pero pag sinabi lang, kwentuhan tayo, o sinabi mo lang, musta you, hindi nila alam, suicidal ka na pala, hindi nila papansinin. Tapos nung patay ka na, sabi nung, alam ko lang. Sana kinausap ko. Ganun ang pagsisisi ng lahat ng kaibigan at kamag-anak ng nagpapakamatay. Kung alam ko lang. So pagka meron kayong ganun tendency at huwag kayong dumating sa ganun, bumusi na kayo, sabihin nyo, alam mo, iniisip ko na magbigti. Pasayahin mo nga ako, kwentuhan mo nga ako. Huwag kayong makikinig sa mga impaktong malungkot na nga kayo, binubulungan pa kayong laging mapag-isa, humiwalay sa mga tao, magkulong. Alam nyo ang tunay na dangerously at the brink of committing suicide, hindi niya yun sinasabi. Mabuti pa ngayong, magpapakamatay na ako. Nako, mas madalas hindi yun totoo. Pero pakinggan nyo rin dahil baka mamaya totoo na pala. But do not be alone when sad. Try not to be alone. Kasi mas kayang-kaya kang yayain ng mga demonyito para lalong guluhin ang iyong isip. So watch out for sadness and for depression. Bantayan nyo yan. And when you are sad, when you're depressed, change the scenery. Lumabas kayo ng kwarto, lumabas kayo ng bahay, lumabas kayo ng kung saan, ibahin ninyo ang eksena and change the chemistry. Magpawis kayo, mag-exercise, kumain. Kailangan may palitan kayo para maiba yung ending. Hindi kayo magmumukmok, hindi kayo lalo nang mag-aawa sa sarili, magdadrama sobra para lalong paiyakin ang sarili dahil ilulubog kayo ng ilulubog niyan. Remember that. Do not decide when sad. Avoid making decisions when you are depressed. And then do not rejoice when your enemies fall. Kasi parang, wow, panalo ka na. Nabigo na siya, bumagsak na siya, lumaglag na. No. Resist the temptation to rejoice. Proverbs 27:17-18. Do not gloat when your enemy falls. When they stumble, do not let your heart rejoice. For the Lord will see and disapprove and turn His wrath away from them. So kung sila itinutuwid ng Diyos, at sa proseso na sila nahihirapan, nasasaktan, huwag kang magbunyi, huwag kang magdiwang. Kasi pag nakita daw yun ng Diyos, malamang na i-disapprove niya ang iyong behavior. At itigil niya ang ginagawa niyang pagtutuwid o pagpalo paminsan-minsan doon sa mga taong yon. Basta, huwag mong ikatuwa ang kabiguan ng iyong kapwa kahit mo siya kaaway. Kasi baka tumalbog sa'yo at sa'yo dumating at dumikit yung nangyayari sa kanya. And very, very importantly, do not boast when you are healthy or wealthy. Pag malusog ka, malakas, may sigla, huwag ipagyabang yon. Kilalanin na yun galing sa Panginoon. At ganoon din kung ikaw ay mayaman, marami kang tinatangkilik, maraming resources, huwag ipagyabang. Kilalanin na galing sa Panginoon. And you will be humble enough, grateful enough, and kind enough to others. Ano yung pagyayabang? Hindi naman sasabi mong mayabang ako, may pera ako, malakas ako. Kundi yung pinapresyo mo na laging ganun yun, hindi may iba. Kung makaasta-asa ka, parang lagi kang malakas, lagi kang may pera, lagi kang mayaman, hindi naman talaga ganun yun. So ilagay sa tama ang sarili. James 4:13-15. Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business, and make money? Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or do that. Huwag daw i-presume na, sige, sa isang taon yan ang gagawin natin. Sa isang taon yan itong gagawin natin. Kasi yung bukas nga hindi mo alam. Hindi masamang magplano para sa isang taon. Hindi masama na mayroon kang plano para sa 10 years, 15 years from now.
plan as if you're going to have a very long life, but live as if you're going to die today. Because you might. So ang sinasabi dito nitong James, do not presume. In other words, always take into consideration that your strength, your life, your wealth could disappear today. It should keep you humble. It should keep you careful. And it should keep you appreciative of the moment, to be thankful to God, to celebrate life. Isa pang uri ng pagyayabang, ganito Magbakasyon ka naman, next week na. Pagyayabang yun kasi buhay ka pa ba next week? Alam mo yun. Alam mo, sobra ka ng hirap na hirap sa buhay, kailangan magkaroon ka ng break. Next month na, next year na. Ganoon din yung mga pamilyang magtiis na lang muna tayo, darling, ha? 3 years from now, magbabakasyon tayo sa Bicol. 3 years pa from now. Para pagyayabang yan. Alam ba nating buhay pa tayo 3 years from now? Ang ibig sabihin lang mga kapatid, kung kaya mo na ngayon, isingit mo na, magpahinga ka, magbakasyon ka, mag-enjoy ka, huwag mong ipagyabang na buhay ka pa 10 years from now kasi hindi mo alam yun. Napaka-importante na alam mo that you are a mortal being, that life could be snuffed out of you anytime. Do not presume that you will live long, although prepare to live long. Yung iba sobrang mag-ipon, ipon para pagdating nila ng 70 years old, doon nila gagastusin. Kaya lang nung 69.5 years old, doon na tighok bigla. Sayang. So dapat ngayong 50, gumastos ka na ng konti, mag-ipon ka ng konti. 55, gumastos ka ng konti, mag-ipon ka uli ng konti. 60, gumastos ka ng konti, mag-ipon ka ng konti. So, parami yung iniipon mo, pero kung hindi ka man mabuhay long enough to enjoy it, during the course of your pag-iipon, may mga napapak ka na rin at na-enjoy ka na, hindi ka nalugi nun sa buhay. Do not presume that you will have a long life, that you withhold all pleasures and all happiness now for that longed-for future which might not come. So do not be presumptuous about time. Do not boast when you are healthy, when you are young, because you don't know if you're gonna live long. Ecclesiastes 3:1, everything on earth has its own time and its own season. And because you don't know when the time of death is, always keep in mind that it could happen mamaya. And because it could happen mamaya, you should do now to minimize pain, maximize pleasure, and do the most good. Hindi ka biglang namatay mamaya, bukas hindi ka rin namatay, hindi ka naman lugi. If you minimize pain, maximize pleasure, and did the most good today, tomorrow, or next week, or next year, kahit gawin po yun araw-araw in the next 50 years, hindi ka naman lugi. So what's wrong with that? But to maximize all the pain now, so that you could maximize all the pleasure next week, yun ang presumptuousness. You don't know. So be sensitive to time. Be sensitive to context. Ano ba yung nangyayari sa paligid? Makiramdam. Proverbs 15:23, giving the right answer at the right time makes everyone happy. But remember, in giving answer, sometimes speech is silver and silence is gold. And sometimes the best speech is silence. Kung wala ka rin lang matinong masasabi, wala kang siguradong tamang masasabi, ang pinakamabuting gawin is to be quiet. A person finds joy in giving an apt reply. And how good is a timely word. Also, how good is timely silence. Yung may nagawa ang asawa mo, anak mo, nanay mo, kapatid mo na sobrang mali, alam niyang maling-mali, tapos silent ka lang, hindi ka nang ko-condemn. Beautiful. Alam niyo, pinaka-nakakainis madinig, nagkamali ka na, sabi pa ng kasama mo, I told you so. Yung salitang yan, I told you so, 3, kamumuhian ka ng kapwa mo. Yung bang alam na niya ididiin mo pa, may sugat na siya,
Kikis-kisan mo pa ng asin, I told you so. Pag sinasabi mo, I told you so, itinataas mo ang iyong sarili at ibinababa mo siya. Matalino ako, ikaw hindi. Alam ko na yun pa, ikaw hindi. Ayan, ganyan ngayon nangyari sa iyo. Minimize if you could not totally avoid saying, I told you so. Especially if the lesson is obvious. Obvious na eh. Doon mo ma-appreciate ang taong may class. Yung marunong manahimik kung kailan nasa kanya lahat ang karapatan na magtalumpati. Yung siya ay nagbibigay, di nasa kanya na lahat ang entablado para magsalita. Tapos ang tahimik niya magbigay, wow, ang galing na tao. Hindi yung nagbibigay, tapos, ayan, tanggapin mo. Galing sa akin yan. Batukan ka, ay gutom. Alam mo, kahit bigyan mo yan, naiinis sa'yo. Sayang naman, nagbigay ka na, tapos ang ending, nakainisan ka pa dahil lang natong matabil ang bibig mo. Talagang nagdusa ka na, nagpakasakit, nagbigay, pero may sasabihin ka na nakakasakit ng damdamin, yun ang naiiwan sa puso ng tao, hindi yung appreciation o pasalamat. Ang natatandaan niya, yung matalimong dila. Kahit ano pang bigay mo, inaabutan mo na sarap na pagkain, tapos mo, isaksak mo sa matibay mong sikmura. Hindi bali, wala. Diba? May hinihingi sa iyong kapatid mo, ibinigay mo, isaksak mo sa baga mo. Inis na inis yun, tatanggapin din, pero muhi ang nakatanim sa puso. Gumawa ka na ng mabuti, di magsalita ka na rin ng mabuti para huwag nang makontra yung ginawa mong mabuti. How bad is an untimely word? How bad is an untimely act? Yung down na siya, doon mo pasisisihin. It's not good timing. Sasabihin sa'yo, Papa, don't preach. Kasi nagdurugo na nga ang puso ko, alam ko na, magpipreach ka pa. So be sensitive, be attuned to the Spirit. And the Spirit will never lead you to be quarrelsome, to hurt people. The Spirit will lead you to be an agent of peace, an agent of love. So alam mo kung Spirit-led ang iyong emosyon or not. Romans 8:26. Likewise, the Spirit helps us in our weakness. For we do not know how to pray as we ought. But the Spirit Himself intercedes for us with sighs too deep for words. Hindi naman natin alam kung paano magdasal. Hindi naman natin alam kung paano makikipag-usap sa Diyos. Pero namamagitan ng Espiritu at tinuturuan tayo, inaakay tayo, nagsasalita sa atin, kinakatawan tayo, kahit sa mga bulong at anas na hindi kayang sabihin ang salita ng tao. So the Spirit can actually lead you, can speak to you beyond words, without words. Kailangan lang be quiet, be still, and know that I am God. Sabi ng Panginoon. Bigyan siya ng space. At yung space na yon ay sa pagmumuni-muni, sa pagninilay-nilay, sa panalangin, sa pananahimik. Yan ang isa sa mga pinakamabuting pakinggan. The voice of silence. The sound of silence. At yan din ang pinakamabuting speech most of the time, silence. Sabi nga ng isang maikling tula na nabasa ko noong 1970s, your silence reaches me farther than a speech. Imagine. A husband telling the wife in poetry, your silence reaches me farther than a speech. Mas effective yung silence ng isang babae o kahit ng lalaki na may ginawang mali yung partner mo, imbes magbunganga ka, gumagawa ka ng sandwich. Magandang umaga po sa ating mga kapatid at mamaya sa manonood ng replay magandang hapon at magandang gabi. Pero ngayong umaga tayo po ay magsalo-salo sa mga pagpapalang laging nakalaan mula sa ating Panginoon. At sa ating patuloy na pagniniig dito sa live stream ay nawa lumalago ang ating espiritu
At marami rin tayong mga napupulot ng mga aral na baon-baon natin, hindi lang sa quarantine or lockdown period, kundi maging matapos itong panahon na ito ay patuloy tayong makinabang sa ating mga pag-aaral. Lagi nilang sinasabi, do not fear. Kasi maraming mga nervyos sa mga tao, marami sila mga inaalala. But how do you not fear? At yan ang topic ng ating pag-aaral ngayon. Do not fear? How? Psalm 139:23. Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. So ipinasusuri ng sumulat ng awit sa Diyos yung kanyang mga iniisip, mga alalahanin, yung mga tumatawid sa kanyang gunita, sa kanyang balintataw, sa kanyang mga iniisip, ano ba yung mga tumatawid between his left ear and right ear, at nagbibigay sa kanya ng mga pangamba, mga pag-abag, at kung ano-ano. So isang magandang step yan, magpasuri tayo sa Panginoon. Lagi nating isurrender yung ating iniisip at tingnan natin kung paano papasok yung Espiritu ng Diyos sa paraan ng ating pag-iisip na magiging bunga, tahimik ang ating loob, payapa ang ating puso, bagamat alert tayo na gawin ang mga dapat gawin para improve ang daily life, pero meron tayong bedrock security in the Lord. Paano ba yun? What is feared is seldom actually faced. It is seldom here and now. What is feared is mostly imagined scenarios in the past, at present, or in the future. Think of what you fear. Think of what you are worried about. Think of what scares you, kung meron man. Mostly, it is not about what you are facing now, but what you imagine you'd face tomorrow, next week, next month, next year. Yan ang malaking fear. Kaya ang turo ni Jesus, do not be anxious about tomorrow. Tomorrow will be anxious for itself. Sabi niya, let the day's own trouble be sufficient for the day. Because usually, what is at hand, what we are facing right now, is under control, is actually within the powers and the capacities that God gives us today. Pero pagka inisip mo yung nakaraan, nakakapagbigyan din ng worry, lalo kung may mga atraso ka nung nakaraan at iniisip mo, baka masingil ka ngayon o bukas. Pero bihirang-bihira na ang dahilan ng ating mga concerns and worries ay yung now, usually future. So pagka natutunan lang nating disiplinahin ang ating mga sarili na huwag mag-alala about the future, gawin ngayon ang pwedeng gawin preparation for the future, magtanim, mag-ayos, but huwag mag-worry. Kasi worrying will never add any asset to your life. It will only add liabilities. Discipline yan. Marami mga example. Pag natapos ang lockdown, paano na yung mga hanap buhay ko? Kung meron kayong negosyo, paano na yung mga nawala akong income, nawala akong profit, paano ako makaka-recover? Kung nawala ng trabaho, paano kaya ako magkakatrabaho ulit? Etc. etc. Marami tayong ganung mga concern. Paano kaya ako makakabayad ng mga naipon kong utang sa rent ng malinti kong tindahan? Pero sa kanya yun isipin. Ang mahalaga yung ngayon lang, just survive the day, do what you can. If there is something you can do about tomorrow, i-prepare. At kung wala, lalo namang hindi mo dapat isipin. Kasi wala ka naman palang magagawa. Disiplina ang kailangan dyan. Genesis 32:7-8. Si Jacob, malaki ang atraso sa kanyang kapatid na si Esau. Malaki. At huwag na natin ungkatin kung ano yun ngayon. Basta malaki. So, nabuhay itong si Jacob na may takot kay Esau. At nung nabalitaan niya na masasalubong niya si Esau na patungo sa kanya, sobrang takot ang sumakmal sa kanyang puso. Sobrang nervyos. At sabi niya dito sa Genesis 32:7-8, in great fear and distress, Jacob divided the people who were with him into two groups, and the flocks and herds and camels as well. He thought, if Esau comes and attacks one group, the group that is left may escape. Palibas at ginawa niya ng masama itong kapatid niya. Inisip niya, gagawan din siya ng masama, gagantihan din siya. At diba, madalas gano'n naman ang ikinakatakot natin. Mga multo na nilikha ng sarili nating gawa. So, takot na takot siya. Nabuhay siya sa napakalaking takot. Inisip niya, papatayin siya ng
kanyang kapatid, ang kanyang mga pamilya. So pinaghiwa-hiwalay pa niya yung mga pamilya niya, ang kanyang mga katulong, ang kanyang mga hayop na inaalagaan, para daw kung i-attack yung isa, at least may maliligtas na kalahating group, yung hindi na-attack. But did Esau attack? No. In fact, nung nagtagpo sila, Esau was most brotherly. Ang bait-bait. At nagtaka siya kung bakit nag-isip yung kapatid niya na nanganganib ang buhay nitong si Jacob sa kamay ni Esau ay wala siyang kabalak-balak. Multo ng sariling atraso. Kaya napakabuting namumuhay tayo ng walang atraso sa kapwa, nang itinanim natin ay mabuti. Therefore, ang laman ng imagination natin ay yung aanihin natin. Hindi yung kung ang itinanim natin ay masama. Ang laman ng imagination natin ay yung maaring pagbalik sa atin ng masamang ginawa natin. Remember, imaginative ang tao. Imaginative ang mind. Pero yung mind na yan, madaling maligaw. Because your mind plays tricks on you. Pwede kang paglaruan ng iyong guni-guni. Matthew 14:26. Kinalabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! Sigaw nila. Pero si Jesus yun. Sino may sabi sa kanilang multo? E di yung kanilang mga childhood ideas and childhood memories of all stories about ghosts. Siguro yung mga patuloy na pinaniniwalaan nila mga nakakatakot na bagay. At pagkatapos dahil gabi noon, madilim, sila ay nasa isang mapanganib na kaltayuan. Ang kanilang sinasakyang bangka ay halos lumubog-lubog sa lakas ng hangin. At sila ay lumalaban sa alon. So, yung kanilang utak, kondisyon na matakot. Kaya nung makita nila si Jesus, who was their deliverance, who was their Savior, baligtad ang naisip nila, multo. So, hindi lahat ng naiisip natin, hindi lahat ng nagre-register sa ating utak, hindi lahat na pagdudugtong-dugtong ng ating makati at makulit at malikot na imahinasyon ay tama. So, kung nakakabuo tayo ng mga nakakatakot na senaryo, isipin mo, imagination mo lang yan. Hindi pa yan totoo, wala pa yan sa harap mo. Kaya, huwag kang magpadala sa kanyang mga bagay. Job 4:12-14. Minsan ako ay may narinig, salitang ibinulong sa aking pandinig. Sa lalim ng hating gabi, parang ako'y nananaginip, kung kailan ang tao ay mahimbing na naiidlip. Ako'y sinakmal ng matinding takot. Ako'y kinalabutan at nangatog ang tuhod. So ano to? Imagination. Para na daw siyang nanaginip. Hindi naman. At kahit pa nga panaginip, hindi panaginip lang yon. Pero ang pumapasok kasi sa ating isip, mga kapatid, ang basa ng isip natin dyan, totoong nangyayari. Kaya pag inimagine mo ngayon na nagtataksil sa'yo ang iyong mahal sa buhay, ang iyong asawa, umiinit na yung punong tenga mo, sumisikip na ang iyong hininga, dumadala sa antibok ng iyong dibdib, as if it is really happening. Because in your mind, it is already happening. And the mind can hardly tell what is imagined and what is real. Basta laman ng utak mo yon, yan ang laman ng utak mo. Kaya, bantayan kung anong ini-imagine. Sabi ni Job, minsan ako'y may narinig. Kanino niya kanan na kaya yan narinig? Narinig niya sa kapitbahay? Narinig niya kaya yan sa internet? Narinig niya kaya yan sa social media? O narinig niya mula sa kanyang sariling guni-guni? Whatever it is, ang naging bunga ng atogang tuhod na takot ni nervyos. Hindi naman totoong nangyayari yon. Guni-guni. Do not fear. Yan ang pinakamadalas sabihin ni Jesus. At para rin mo sinabi, how do you not fear? Do not overthink. Do not imagine scary scenarios. Huwag mong i-fast forward yung ang layo-layo pang problema na parang hawak mo na ngayon kasi hindi yun makikilala ng isip mong malayo pa. Isipin niya, narito na ngayon kasi iniisip mo na. So magiging effect niyan, ganun din, tataas ang blood pressure mo, papawisa ka na malamig, manghihina ka, mawala ka ng ganang kumain, hindi ka makakatulog, na parang totoong nangyayari ang iyong pinag-aalala. James 4:7, submit yourselves then to God. Resist the devil, and he will flee from you. It's as good as saying, resist ungodly, troubling, stressful, scary thoughts. Kasi yan ang dinadala ng devil. Submit yourselves to God. How do you do that? Submit your thought.
Ephesians 4:27, and do not give the devil a foothold in your mind. Huwag bigyan ng landing point, ng tatapakan, ng kakapitan, kasi pag binigyan mo, di na inaalis. Pagka binigyan mo ang devil ng opening, na ikay nag-aalala, ikay natatakot, nag-i-imagine, papasok talaga yung devil para kaguluhin. Do not fear. How do you do that? Do think of God. Psalm 63:6, on my bed I remember you. I think of you through the watches of the night. Noong ancient times kasi, hinahati nila yung gabi into several watches. Let's say 4 watches. Yung 12 hours divided by 4, 3. So may first watch, second watch, third watch, fourth watch. Yung fourth watch malapit na mag-umaga, malapit nang sumungaw ang araw, lumiwanag. Yun ang fourth watch, yung huling segment ng gabi. So sabi niya, on my bed I remember you, O God. I think of you through the watches of the night. In other words, mula paghiga ko hanggang makatulog ako, magising ako uli, makatulog ako at gumising na ako ng tuluyan, ang Diyos ang iniisip ko. Ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga magagandang salita, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-ibig. And therefore, peace ang ibibigay sa iyo noon. Himbing ng tulog, sarap ng tulog. Yung pag matutulog ka, nagpapasalamat ka sa Diyos. Nagpapasalamat ka sa mga pagpapalang tinamasa mo maghapon. Kasi ang pusong mapagpasalamat, tumatahimik yan, natitiwasay, at nakakatulog. Pero yung matutulog ka na lang, hingi ka pa ng hingi, ungot ka ng ungot sa Diyos, puro shopping list, puro mga request, puro mga utos sa Diyos ang ginagawa mo, mahirap makatulog nun. Kasi anxiety ang laman ng iyong puso. Kasi pag hingi ka ng hingi, ibig sabihin, may anxiety ka. So magpasalamat ka na magpasalamat para maging bisa sa iyo, ang maging bunga ay peace. And peace will give you sleep. May oras para manalangin sa Diyos sa mga pinaghihingi natin, pero hindi yan sa gabi pag matutulog ka na. Kailangan nakaka-relax lang ang iniisip mo, pagpasalamat, pagpupuri, because it will condition your mind to sleep and to sleep well. How do you not fear? Do trust in God. Psalm 23:4, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. So yung picture is that of a shepherd with a rod and a staff, na pag nakikita ng shepherd ng tupa na yung kanyang shepherd ay may dalawang klase ng tungkod. Yung isa pang hila sa leg niya pag siya nahuhulog sa mga bangin-bangin, kaya liko ang dulo. At yung isa tuwid lang at matigas, panghampas naman yun sa mga leon, sa mga tigre, sa mga wild animals na gustong kagatin at kainin yung mga tupa. Sabi ng tupa, pag nakikita ko yung hawak mo na rod and staff, I feel comfortable. They comfort me. I know that I am in good hands. So yun dapat ang isipin natin sa Panginoon. Yung rod niya, yung staff niya, pang-disiplina niya sa atin, pang-ligtas niya sa atin, at yung isa naman ay pagtatanggol niya sa atin laban sa mga dangers of life. Marami na tayong nilampasan na ganyang mga nakita na natin kung paano ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng tulong. Dapat yun ang isipin natin pagka tayo natatet mag-isip na madala, maakit, matakot. Psalm 27:1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Importante na alam natin kung sino ang ating sinisilungan, sino ang ating nilalapitan, at yan ang Panginoon. Pero pag sinabi mong, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Hindi naman ibig sabihin, ito yung, God is bigger than the disease, therefore, careless na lang tayo. Careless na lang. No, sasabihin mo, God is bigger than the problem. God is bigger than all kinds of diseases. Tapos hindi ka na nag-iingat, wala na kayong physical distancing, hindi ka na nagmamask, hindi ka na sumusunod sa mga alituntunin, dahil sinasabi mo, God will save you. Walang ganong klaseng promise that God will save you kung burara ka. That God will save you pag hindi ka nag-o-obey ng natural law. God wrote natural law.
God wrote the laws of infection, the laws of avoiding infection. So respect natural law. Pag sinabi mong the Lord is my light and my salvation, hindi yun ibig sabihin may takip ka na para hindi ka marumihan at masaktan kahit ikaw na mismo ang nagpapagulong-gulong sa dumi. Kailangan yung faith natin, yung faith na sumusunod sa common sense, sa utos ng Diyos na nakasulat sa natural law. Hindi yung faith na pabaya, bulagsak at burara na iisipin mo, tatalon ako, sasaluhin ako ng Diyos. Yan ang temptation ni Satan kay Jesus. Tumalon ka nga, siguradong ipapasalo ka ng Diyos. Ganyan din yung mga may faith tayo sa Diyos, di ba? So huwag na tayong mag-social distancing. May faith tayo sa Diyos, di ba? Huwag na tayong mag-mask. Yan yung tatalon ka at ina-expect mo sasaluhin ka. Tapos pag hindi ka sinalo, magtatampo ka, magagalit ka. Kung nabuhay ka pa para magtampo. Dapat yung tunay na faith, kumikilos according to natural law, according to intelligence, according to common sense. Hindi yung dahil may faith ka, parang tinetest mo ang lahat at inilalagay mo ang sarili mo sa panganib para kailigtas ng Diyos. Walang ganong promise na ililigtas yung mga burara. The promise is for those who obey God, for those who are righteous. And righteous here means doing the right thing. Psalm 27:3, though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then, I will be confident. So, ang kailangan lang talaga, laging inaalala mo ang Panginoon, siya ang laman ng iyong puso. At hindi lang yung paulit-ulit ka na laman ako, siya ng puso ko, siya laman ng puso ko. No. Kundi ibig sabihin, ginagawa mo what is practical, ginagawa mo what is sound and what is intelligent. Ibig sabihin, laman ng puso mo ang Diyos kasi God is intelligence. God is wisdom. Psalm 34:4, I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Huwag naman yung I sought the devil. Kasi yung iba, I sought the devil in social media, in the news, in my mind, and he, the devil, answered me. He delivered to me all my fears. Yan ang magkabaligtad. Well, when you seek the Lord, He will deliver you from your fears. But when you seek the devil, He will deliver all the fears to you. At maraming mga tao, hindi sila aware, hindi sila conscious that they are seeking the devil. Yung hanap ka na ng hanap ng lahat ng mga post, matutulog ka na lang, mababasa mo pa lahat yung mga nakaka-discourage, sa kakasira ng loob, nakakatakot, hindi ka tuloy makatulog. Kasi ang hinanap mo, the devil. Ang hanapin mo ang Panginoon. At tayo din, pag nag-distribute ng mga balita, tiyakin nating balita from God, not balita from the devil. Kahit false o true news, kung ang bunga nito sa mga tao, wala naman silang practical use for it, walang practical benefit from knowing it, magatakot lang sila, magagalit lang sila, mag-aalala lang sila, huwag na natin ipaalam. Kailangan meron tayong malasakit sa kapwa na hindi lahat ng news i-distribute mo sa lahat ng tao. Halimbawa ngayon, lockdown, quarantine. Pagka ba merong taong gumraduate o sumakabilang buhay, makakapunta tayo para makiramay? Hindi naman, di ba? Makakapunta ka ba para maglamay, makipaglibing? Hindi rin, di ba? So, itanong muna natin sa sarili natin. Pag may nabalitaan tayong sumakabilang buhay, in this period na marami ng sadnesses, marami ng stress, marami ng loneliness, itanong mo sa sarili mo, tama bang ipamalita ko pa ito? Tama ba na i-text ko pa kay Tekla na namatay si Pedro? Tama ba na ilagay ko pa sa Facebook para mabasa ng lahat na namatay si Juana? Ano naman ang mapapala nilang malaman nito ngayon? Makakatulong ba sila? Hindi naman. May magagawa ba sila? Hindi naman. So, tama bang ipaalam ko pa? Mag-aalala lang sila, malulungkot lang sila, wala namang benefit. Tapos, marami na silang inaalala ngayon, marami na silang lungkot ngayon, idadagdag ko pa ba ito? O huwag ka nang idagdag, pagka na lang tapos na yung nakahinga-hinga na tayo, lumuwag-luwag ng ating loob, na nakakita na tayo ng maraming pag-asa at nabuhay ng ating loob, at matitibay na uli ang mga loob natin at konti na lang mga dala-dala, doon ko na lang ibabalita. Kayang-kaya na nilang dalhin yun. Kesa ngayon, I might give them that proverbial straw that broke the camel's back. Alam natin yan, yung camel, napaka-strong. Dagdag sila ng dagdag ng pasa ng mga straw, mga damo, mga kung ano-ano. Tapos akala nila, kayang-kaya pa. Sige, dagdagan pa natin. Nakatayo pa ang camel. Sige, dagdagan pa natin. Tapos yung isa, nagdagdag na lang ng isang pirasong damo, the final straw, natumba na yung camel, hinimatay na at namatay na sa pagod. And that could be the final straw that breaks the camel's back.
yung news mo na ibibigay. Kung yung camel na pagbibigyan mo ng news, ay ang dami-dami na palang pasan, ang dami-dami ng dala, dadagdagan mo pa talaga. Kailangan ba yon? Kaya kailangan marunong tayong mamili kung anong ibabalita, kung anong hindi. May mga tao naman kasi parang sikat na sikat sila pag nagbalita sila. Pag nagbalita ng pangit, pag nagbalita ng hindi maganda, kailangan mo talagang ibalita yan. Kung ang dadalhin mo sa tenga ng tao ay makakatulig sa kanya, makakabingi, makakabigay sa kanya ng alalahanin at problema, sa palagay mo talaga bilang isang disenteng tao, isang kaibigan, isang concerned na kamag-anak, gusto mo talagang ilagay sa tenga ng kapwa mo yung ganong klaseng pain right now? O magsisensor ka na lang muna sa kana pagka na lang buo na uli ang loob niya, pagka marami nang natanggal na bigat sa kanyang paasanin at handa na uli siyang tumanggap na naman ng mga kung ano-anong camel on her or his back, doon na lang. Marunong tayo dapat mag-isip-isip kung kailangan ibuka ang bibig at magbalita. Pag walang practical use yung news, tapos magbibigay pa ng bigat ng loob, ng lungkot, ng fear, mag-isip ka kung kailangan mo pa talagang sabihin ngayon o ipaghintay na lang ng ibang panahon. Psalm 46, 1-2. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth may give way, and the mountains fall into the heart of the sea. Poetic language, exaggerated na mga pwede mangyari, pero ang sabi, kahit mangyari pa rin yun, sa Diyos pa rin ako sisilong, sa Kanya pa rin ako lalapit, at siya pa rin ang laman ng aking isip. So how do you not fear? Do think of what is good. Kung anong bubuhay sa iyong loob, magpapalakas ng iyong loob, magpapasaya sa iyo, magbibigay ng pag-asa, doon ka tumanaw. Psalm 55:22, Cast your cares on the Lord, and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. So think of God's track record in your life. Kung gaano karaming beses kanyang iniligtas sa panganib, gaano karaming beses ka na niya binigyan ng pag-asa, binigyan ng blessing, at kung yung mga nangyari na yan in the past, that is a promise of what will happen in the future. Because God is the same yesterday, today, and tomorrow. Think of that. Psalm 91, Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day. Napakagandang pangako, napakagandang observation, at napakagandang panghawakan. Those who trust and abide in the Lord, may maganda nangyayari sa kanilang buhay. Sabi ng Jeremiah 17:8, They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Yun ang magandang bunga sa atin kung tayo ay laging nakababad sa Panginoon. Piliin ang pagbababaran. Magbabad tayo sa Espiritu ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos. O hindi naman kailangan laging religious text. Magbabad tayo sa pleasant, what is beautiful, what is nice. Kontian lang, limitahan. Kung pwede nga alisin lahat yung mga negative thoughts, negative ideas, mga imahinasyon, mga guni-guni. Do not fear. How? Focus on the Lord, not on the devil. At napakahalaga kilalanin natin kung saan-saan nakababad yung devil, kung saan-saan siya pwedeng makita at makasalubong at umiwas sa ganung mga daan. Lahat ay lumilipas din. God is in control. God loves us. And God has a wonderful plan for His people. God bless us all.